kayong lahat, mga kapatid. Magandang hapon din po. Ngayong linggo, inaanyayahan ko ang bawat isa sa atin na ating pagbulay-bulayan ang pagtuon ng ating isipan sa mga bagay na nasa langit. Ayon kay San Pablo. Tayo po muna ay manandali ang manalangin. We have to bow down our head at this moment, O Lord, to give you our highest praise. And at the same time, to ask your presence through your Holy Spirit to be with us. I will not trust with my own knowledge, O Lord, but I will trust you that you will speak before me. Nawa po, Panginoon, ang bawat salita na magmutawi sa aking mga bibig ay maging pagpapala sa bawat isa sa amin. Dalangin namin, O Lord, buksan mo ang aming makalangit na pandinig upang amin pong marinig ang iyong tinig. Buksan mo ang aming mga puso upang amin pong matanggap ang iyong mensahe. Amen. Amen. Bukas, ang soup ko ay coconut soup. Ang aking meat ay beef curry. Ang aking fish ay steamed pampano. My favorite. At yan ay ihahanda ko bukas ng gabi. Pinaplano at iniisip na natin gabi pa lang kung anong iluluto natin kinabukasan. Di po ba? Karamihan sa atin ganyan. Para pag namalengke na tayo, hindi na tayo nag-iisip kung anong soup ko, anong meat ko, anong fish ko. Kundi dire-diretso na tayo sa mga, nakalista na kasi, dire-diretso na tayo sa mga store o sa mga bilihan kung saan ang mga iyon. Para madali, magaan ang trabaho. Hindi yung nasa palengke ka, ano kaya ang soup ko, tapos pag may nakasalubong kang Pilipina, uy, mag-suggest ka nga kung anong soup. Diba? May mga nakikita akong ganyan. At kung ganon ang gagawin natin, aabutin tayo ng siyam-siyam sa pamamalengke. Kaya minsan nakakarinig na tayo sa ating mga amo, bakit ang tagal mo sa palengke? E paano doon pa lang nagpaplano kung anong iluluto natin? Diba? So, nakakatulong talaga yung pagpaplano, pagsasaisip before pa gagawin yun. Maging sa mga dapat nating gawin kinabukasan, iniisip na rin natin yung mga trabaho natin para maayos, madali at magaan ang ating trabaho. Sa aking karanasan bilang kunyang dito sa Hong Kong ng about 14 years, napakalaking tulong talaga ang pagpaplano at pagsasaisip ahead of time sa mga araw-araw kong trabaho. Ito ang nag-guide sa akin para magawa kong tama, madali at magaan ang aking trabaho. Dahil dito nagkakaroon ako ng oras para mamundok. During weekdays talaga namumundok ako. Hindi po sa wala akong trabaho, hindi po sa magaan ang aking trabaho. Pare-parehas tayo pagkagising sa umaga, mag-prepare ng breakfast ng mga amo. Maglinis, mag-mop, maglinis sa mga toilet, maglaba. Yun din ang aking trabaho. Kaya lang iniisip ko na gabi pa lang, kung gusto kong aakyat, sabi ko sa isip ko, naka-mindset na before 9 o'clock, kailangan matapos ko ang trabaho ko para makaakyat ako. At yun talaga ang ginagawa ko. Disiplina lang. Hindi ko hahawakan yung cellphone ko habang ako'y nagtratrabaho para madali ang aking trabaho. Mangyaw-awan nga nila sa cellphone. Diba? Kaya hindi ko yan hahawakan hanggang hindi ko matapos ang aking trabaho. Exactly, before 9, tapos na ang trabaho ko, mag-breakfast na ako. Hahawakan ko na yung cellphone ko pag-akyat ko. Kasi nag-YouTube na ako. Magiginig na ako ng music habang umaakyat. Sa aking batayan mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Colosas, hinihikayat niya ang mga taga-Colosas na ituon nila ang kanilang mga isipan sa mga
langit. Kung atin pong basahin ang mga naunang talata mula sa ating batayan, atin pong malalaman kung bakit niya sinabi o kung bakit sinabi ni San Pablo na ituon ninyo ang iyong mga isipan sa mga bagay na nasa langit, kung bakit niya ito sinabi sa mga taga-Kolosas. Kasi po, tulad ng karanasan ng mga taga-Galacia na ginugulo ng mga huwad na tagapagturo, ito rin mismo ang karanasan ng mga taga-Kolosas. May mga huwad na tagapagturo na pumapasok sa mga iglesia doon sa Kolosas at sinasabing upang maging ganap ang kanilang kaligtasan, kailangan nilang sumamba sa ilang kapangyarihang espiritual. Dapat pailalim din sila sa mga ritual gaya ng pagtutuli at sundin ang mga tuntunin tungkol sa pagkain at iba pang bagay. Kaya dito medyo nalilito na sila, ano ba ang tama? Sundin ba namin yung mga sinasabi nila? O yung katuruan ni Kristo? Kung kaya't kaugnay nito, sinabihan ni Pablo ang mga taga-Kolosas na dahil sila nga'y nasa kay Kristo na, or dahil tinanggap na nila si Kristo, dapat na nilang ituon ang kanilang isip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo. Sa madalit sabi, huwag nilang pansinin ang mga katuroang itinuturo ng mga huwad na tagapagturo na kailangang magpatuloy pa sila, na kailangan huwag kainin ang mga ganito, ganyan. Gawin ninyo ito, gawin ninyo yan. Huwag na nilang pansinin yun dahil nasa ilalim na sila ni Kristo. Yung katuroan ni Kristo dapat ang pagtuunan nila ng pansin. Dahil kung bibigyan nila ng atensyon yung mga katuruan ng mga huwad na tagapagturo, mawawala sila sa landas ni Kristo. May iyaw-awan, iti pamatida, no dagitoy, iti ikanda, iti atensyon. Sino po ang Tagalog dito? Si Ate Bel lang. Awatabol. Oo, nakakaintindihan. So, eto, kung susundin nila yung mga katuruan ng mga huwad na tagapagturo, mawawala sila sa pananalig kay Kristo. Noong bata pa ako, sa baryo namin, wala pang tricycle noon, wala pang jeep. Ang sasakyan namin at naranasan ko talaga yun, kalesa. Pagpunta sa bayan, kalesa. Dahil kalesa, abutin ng 1 hanggang 2 oras ang biyahe. Ay, dahil bata pa ako, nakikita ko yung kabayo na may takip dito sa side. Ewan ko kung anong tawag dito sa takip. Maskara. May takip. At naiisip ko noon na bakit kaya nilalagyan nila yung takip, yung mata, na tinatakpan nila yung mata ng kabayo, butit nakikita niya yung dadaanan niya. Hindi naman ako nagtatanong. Kasi nung bata pa ako, natatakot din ako magtanong sa mga matatanda noon kasi parang mga stricto sila. Hindi kagaya ngayon na mga bata marites na. Noon, pag hindi ka kasali sa usapan, huwag kang makikipag-usapan. Huwag kang makisabat. Kaya hindi ako talaga nagtatanong. Hintayin ko na lang na malalaman ko. At hanggang medyo nag-mature na yung isip ko, at hanggang ngayon, sabi ko nga kanina, nagmamature pa rin yung isipan ko. On the process pa lang. Hindi pa totally mature. So hanggang nag-mature ako, na yun, kaya pala may takip dito kasi yung mata ng kabayo nakikita niya dito. Ngayon, kung walang takip dito, baka sa pagtakbo niya o paglakad niya papunta sa bayan, baka magbabalsi sa daan, pagbalsi. Di ba? Magbabalsi, abutin kami hanggang hapon bago makarating sa palengke. Kung kaya dapat may takip yun para dire-diretso, siya yung mag-guide sa kanya para dire-diretso yung lakad niya. Sa ating pong faith journey, mindset is very important. Mindset
mindset is very important. It will guide us, it will motivate us to reach our goal. Tulad ng kabayo. Yung takip dito sa side niya, ito yung nag-guide sa kanya. Tulad ng pagsasaisip ko sa aking trabaho ahead of time, na ito'y gumagabay sa akin, ganun din sa ating faith journey. Ito rin, o yung mindset, ito rin ang naggagabay sa atin upang di tayo mawala sa landas. Upang ating magawa ang mamuhay ayon sa kalooban ni Kristo. Ang patuloy na mabago at maging kalarawan ni Kristo. Kung ang ating isipan ay nakatuon kay Kristo, ito ang gagabay, mag-uudyok sa atin na huwag gawin ang mga bagay-bagay na makalaman o makasanlibutan. Mga bagay na tinutukoy sa ating batayan sa ikalawang leksyon po natin. Sa mga talata 5, 8, at 9. Mga pagnanasang makamundo, pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa at kasakiman, galit, puot, sama ng loob at iba pang pagnanasang makamundo. Dahil ang mga ito ang magdadala sa atin ng kaparusahan. Ngunit kung ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo ang pagtuunan natin ng isip, ito ang magdadala sa atin sa kaarihan ng Diyos. Ito ang gagabay sa atin para makamtan natin ang kaligtasan. Amen. Balikan po natin ang ating ebanghelyo. Yung kaninang pinapakinggan ko yun, iba yung version Magandang Balita, Biblia. Iba rin yung version ng pinangkunan ko ng aking mensahe. Pero yung thought niya, siya isa. So balikan po natin. Sabi niya doon, sa unang talata, sa gitna ng pangangaral ni Jesus, lumapit ang isa sa mga naroroon at sinabing, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na paghatian namin ang aming mana. Sa gitna ng pangangaral ni Jesus, lumapit ang isa sa mga naroroon at sinabing, Guro, sabihin nyo nga sa kapatid ko na paghatian namin ang aming mana. So ano po ang napansin nyo dito? Greedy. Sa unang pangungusap pa lang, may napansin ako dito. Sa unang pangungusap, sabi niya, sa gitna ng pangangaral ni Jesus. Ibig sabihin, parang ako na nandito, nagbibigay ng mensahe. Tapos, isa sa mga roon ang lumapit at sinabing, sabihin niyo sa kapatid ko na paghatian namin ang aming mana. Nasa gitna ng pangangaral ni Jesus, pero ang nasa isip niya ay kayamanan umana, greediness, tama yung sinabi ninyo. Ewan natin kung naririnig pa niya yung mensahe ng Panginoon o hindi. Baka ang iniisip niya, paano kaya ako i-intro, sasabihin na nahahatiin ni Jesus ang aming mana. Baka yun ang naisip niya. Kaya, baka wala na siyang narinig. Parang yung nasa gitna ng worship service, nasa sermon. Tapos iniisip natin yung pick up natin. Iniisip natin yung commit natin ng 3 o'clock or 3:30. Kaya ang sabi natin, ang tagal-tagal naman ng sermon ni Milane, mag-3:30 na, mahinimit pa ako dyan sa lapi, mahinimit pa ako sa sentral. Diba? O ang tagal-tagal ng sermon ni Pastor. May pupuntahan pa ako, may lakad pa ako. Parang yung ganon, na nasa gitna, pero ang iniisip niya, wala doon sa worship service. Nasa labas. Kaya di tuloy, makakonsentrate, tingin ng tingin sa kanyang present. Yung mindset natin, pagpasok pa lang dito sa church, ay nahati na sa dalawa. Ang magsimba at may inimit ka ng 3:30. So ano yun? Paano yun? Paano mo gagawin yun?
5 minutes at 10 minutes na lang, magti-3:30 na. Diba? Therefore, we need to set our mind Saturday night pa lang in preparation for Sunday worship. Kailangan alam at isa-isip natin kung ano ang priority natin during our day off. Kung magsimba ng 2:30, kailangan 2 o'clock to 4 o'clock, i-free natin yun para sa Panginoon yan. Hindi ako makikipag-appointment. Pwede akong makipag-appointment sa umaga, pwede akong makipag-appointment after 4. So, magawa natin makapag-concentrate dahil yung mindset natin talagang nasa kanan ng bahay. Para di tayo matulad sa taong nagtanong kay Jesus na isang hangal. Dahil ang nasa isip niya ay kasakiman habang nagtuturo si Jesus. Isa sa mga binanggit ni Pablo sa Colosas, sinabi ni Pablo, kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa ating ebanghelyo, sinabi rin ni Jesus sa lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. At isinalaysay niya ang isang talinhaga. Ang talinhaga ng hangal na mayaman. Maganda yung Ilocanon niya. Timaag, abak na. Sabi ni Pastor kanina, timaag, timay sa nga pagsasao ito Ilocano. Ungaong, ubaw, kawan, itinatinunga pa ko panunot na. So, tignan natin. Isang kahangalan ba, mga kapatid, ang magiging mayaman? No. Hindi. Sino ang gustong yumaman dito? Amen. Amen. Tama. Diba? Kaya nga nagtatrabaho tayo, kaya nga nandito tayo para mabigyan natin ng magandang kinabukasan ng ating mga anak. True. Diba? Hindi po kahangalan ang pagiging mayaman. He is full not because he is wealthy, but because he appears to live only for himself. He is selfish. Kaya siya ay isang hangal. Makasarili siya. Nakatuon ang kanyang isipan sa kanyang sarili lamang. Wala nang iba. Tignan natin ang pagkikipag-usap niya sa kanyang sarili. Nung pinagbulay-bulayan ko itong teksto na ito, itong batayan na ito, pag nakarating ako dito, yung kinakausap niya yung kanyang sarili. Naalala ko yung post ni Job. Nasabi niya, simula nung nag-abroad daw, naging close na sila sa kanyang sarili. Bakit? Kasi nga, araw-araw ba naman kakausapin mo yung sarili, di ba? Oh, close na kayo talaga. Kasi yung mga gusto mong sabihin na i-express minsan, nauubusan tayo ng English sa mga natin. Minsan, hindi pa natin sila makausap. Kaya sarili mo na lang ang kinakausap mo. Kaya nakarelate ako doon sa post niya at nung binabasa ko itong batayan natin, nakarelate na naman ako. Akala ko, sabi ko, kunyang lang ang nakikipag-usap sa sarili. Pati pala itong mayaman na ito, kinakausap niya yung kanyang sarili. Pero hindi ako mayaman na. Pero hindi tayo, oo naman, hindi tayo mayaman pero mayaman tayo sa kaibigan. Diba? So, ayan. Pero, ito rin ay babala para sa atin. Naway di tayo matulad sa mayamang hangal. Baka mamaya, hangal na unyang, timaag na katulong. Bakit? Kasi minsan, kaya nga minsan kinakausap natin yung sarili natin kasi inaaliw natin yung sarili natin, di ba? Nakakaramdam tayo ng self-pity, nakakaramdam tayo ng homesick. Kaya minsan kinakausap nyo ng sarili, tiis-tiis ka na lang, marami ka lang makuuwi, tiis-tiis na lang, di ba? Sa Sunday day off mo uli, makikita mo uli yung mga kaibigan mo. Di ba yun? Pero kung minsan, baka sa pakikipag-usap natin sa sarili natin, maging hangal tayo. Baka sasabihin kasi natin na, tiis-tiis na lang sa Sunday, mamumundok tayo, mag-hiking tayo, okay? Sa Sunday, aaten tayo ng
picnic, pupunta tayo sa beach, barbecue tayo. Sa Sunday, papasyal tayo sa ganito, pupunta tayo sa bar. At inaaliw mo nga yung sarili mo, di ba? Enjoy din tayo kasi 6 days na nagtatrabaho tayo, isa lang ang para sa atin sarili. Kaya enjoy natin. Sa Pilipinas na lang tayo magsisimba pag nag-forward na tayo. Diba? Enjoy self muna dito sa Hong Kong. Sa Pilipinas na lang tayo magsimba, sa Pilipinas na lang tayo mag-lingkod. Pero sabi ng Panginoon, hangal na kunyang, hindi mo na magagawa ang mga iyang ngayong gabi, babawian ka ng buhay. Hangal na kunyang. Dahil hindi niya naisip kung sino ang nagdala sa kanya dito sa Hong Kong para magtrabaho. Samantalang nung nag-a-apply siya, agsisilputi kararag na. Panginoon, ipahintulot mo na pupunta ako sa abroad, sa Hong Kong. Pag nakapunta ako doon, mag-promise, mag-a-active ako sa church. Panginoon, ipahintulot mo na makapag-abroad ako, makapagtrabaho, kikita ako ng malaki para matulungan ko ang aming iglesia. Dito ko ilalaan ang aking tithes. At bibigyan ko ng monthly allowance ng aming pastor. Wow, ang daming pangako. Pero pagdating sa Hong Kong, nakita niya ang ganda ng Hong Kong, nakita niya ang ganda ng beach, ang mga park. Enjoy self. Enjoy self. Sa Pilipinas na lang tayo magsimba. Tapos yung promise niya na tithes, wala na kasi kulang na sa pagmamamasyal na lang, pagka-barbecue o saan-saan pumupunta, kulang na. Di niya naisip kung sino ang nagbigay sa kanya ng kalusugan at lakas para makapagtrabaho. Di niya naisip ang kabutihan ng Diyos sa kanya, kung kaya't siya'y hangal na kanya. Di masama ang mag-enjoy. Hindi po masama ang mag-enjoy. Di masama ang maging mayaman. Di masama ang mag-ipon. Dahil ang mga yan ay kaloob sa atin ng Diyos. Mga pagpapalang kaloob ng Diyos para matugunan ang bawat nating pangangailangan. Ngunit, huwag nating kakalimutan kung kanino galing ang mga pagpapalang natatamo natin araw-araw. Sa bawat pagdiriwang, sa bawat tagumpay, dapat kasama natin lagi ang gabay at pangunguna ng Diyos sa ating buhay. Sa bawat plano natin, dapat kasama natin patuloy ang Diyos. Ibig sabihin, kung ini-enjoy natin ang kaloob ng Diyos dito sa mundo, ang kagandahan ng bundok, ang kagandahan ng ilog, ay dagat. Kaya, ang kagandahan ng dagat, habang ini-enjoy natin yan, huwag natin kakalimutan, kasama natin ang Diyos. Amen. Pero nitong hangal na mayaman, pansin niyo ba na nabanggit niya ang Diyos nung nagbibilang na siya ng kanyang karamihan, ng kanyang kayamanan? Nung iniisip niya ang kanyang kinabukasan at nagplano para sa kinabukasan, nawala na ang lahat sa kanya maliban sa kanyang sarili. Nawala din ang ibang tao, nawala ang kanyang kaibigan at higit sa lahat, nawala ang plano. Ang kanyang plano, ang Diyos, na nagbigay sa kanya ng maraming ani at nagbigay sa kanya ng biyaya at buhay. Ang lahat ng kanyang sinasabi ay patungkol lamang sa kanyang sarili. Mababasa natin sa mga talata 17 hanggang 19. Pansinin po natin. Ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Alam ko na, ipag-igiba ko ang aking kamalig at magpapatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon.
Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpakasala. Wala man lang siya nabanggit na ibibigay ko sa iglesia ang isang kabang bigas. Wala man lang siyang nabanggit na bibigyan niya o itataas ang sahod ng mga workers niya. Kundi puro sa kanyang sarili. Akala niya secured na siya dahil sa kanyang kayamanan. Pero anong sabi ng Panginoon? Hangal sa gabiring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang inilaan mo para sa iyong sarili? Ito muli, napaisip muli ako dito. Kanino ngayon mapupunta sa ang inilaan mo para sa iyong sarili? Tayong mga kunyang, pag nagpak tayo, hindi po nawawala yung magagandang bedsheet, hindi po nawawala yung mga towel, hindi po nawawala yung mga kubyertos, mga air fryer pa yun. Air fryer pa yun. Kung ano-ano pa yung mga gamit na pambahay, ang hilala natin. Pero, kasabay noon, bilbilin tayo, nagitanak tayo, huwag ninyong gagamitin ha! Ituloy nyo dyan para doon. Gamitin natin pag for good na ako. Nek, paano kung ang sabi ng Panginoon, ngayon, babawian ka na ng buhay. So, tamang-tama. Kanino ngayon mapupunta ang inilaan mo para sa iyong sarili? Sa Parador. Buti sa Parador. E paano kung mapupunta sa pangalawang asawa ni Mrs. Nilakay ni Mr. Diba? Sino ngayon ang pakikinatang? E di yung Mrs. ng pangalawa. Diba? Kaya nakakabalad naman yung pangalawang asawa dahil naipundar mo siya na siya ng magagandang kubyertos. Naipundaran mo na siya ng magagandang bedsheet, tuwalya, at gamit sa kusina. Diba? Siya pala ang pinaglalaanan mo ng magagandang gamit dahil hindi mo napakilala. Kaya, ito aral sa atin. Pag nagpadala kayo, gamitin yung mga anak. True. Sirain. Huwag lang sirain. Oo, sirain. Gamitin ninyo mga anak para pakinabangan ng ating mga anak. Diba? Gamitin ninyo para sa inyo yan. Kaya nga tayo nagtatrabaho para mabigyan na magandang kinabukasan ng ating mga anak, ang ating mga pamilya. So ipagamit natin. Huwag yung mga luma, yung mga plastic, ang ipagamit natin. Diba? Kundi ipagamit natin yung ating mga ibinigay o yung mga box natin. Muli, ang paglalaan natin para sa ating kinabukasan ay hindi po masama. Lagi kong i-check yan, baka sabihin ninyo na masama ang paglalaan. No, hindi po masama. Mag-ingat lamang tayo na di magaya sa mayamang hangal. Nagbaling nga kirmet when you naimot. But we should be rich toward God, meaning generous toward other in need. Generous toward others in need. Tandaan natin mga kapatid, hindi natin hawak ang ating buhay. Our lives and possession are not our own. They belong to God. Ipinagkaloob niya sa atin para ito'y ating pamahalaan. Kaya't maging mabuti nawa tayong tagapamahala. Ipinagkaloob ng Diyos sa atin para mabigyan tayo ng mabiyayang buhay. Kaya't huwag nating kakalimutan kung sino ang nagkaloob sa atin sa ating mga tinatamasa ngayon. Isama natin siya o isama natin palagi ang Panginoon sa lahat ng ating plano para lalo pa tayong mabiyayaan. Gamitin natin ang mga kaloob ng Diyos sa atin para sa Kanyang kapurihan. Iyan ang isa-isip natin. Ang mabuting tagapamahala ay nakikita niya ang pangangailangan ng kanyang kapwa, nakikita niya ang pangangailangan ng iglesia na kanyang kinaaaniban. At higit sa lahat, nakikilala niya kung kanino galing ang kanyang o ang lahat ng nasa kanya.
Kung ang mga ito ay nasa isip natin, magagawa natin padaluyin ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan natin. Hindi tayo matutulad sa mayamang kamay. Kung kahit sa ating pagbubulay-bulay mula sa ating teksto, sa araw na ito, mula sa ating batayan sa araw na ito, para sa akin, masasabi ko na ang pagiging hangal ay hindi mo nababatay sa katayuan sa buhay, sa dami ng iyong kayamanan. Hindi mo nababatay sa antas ng pinag-aralan. Ang pagiging hangal ay hindi mo nababatay sa itsura o sa physical appearance. Hindi rin nababatay sa kasarian o anumang lahi. Pwede kang maging hangal, mayaman o mahirap ka man. Maganda o pangit ka man. Pwede kang maging hangal. May pinag-aralan o wala. Minsan, o madalas, tinatawag ng mga iba, hangal yung mga walang pinag-aralan. Dahil wala silang pinag-aralan. Pero hindi. May pinag-aralan o wala, pwede kang maging hangal. Kahit anumang lahi mo, pwede kang maging hangal. Kung ang utak o isip natin ay nakatuon sa kayamanan, karangyaan, katanyagan lamang ng sanlibutan ito. So, isang kahangalan ang pagbibigay ng ating buong pagtitiwala at kasiguraduhan sa ating ari-arian at kayamanan. Isang kahangalan ang pagbibigay natin ng buong pagtitiwala at kasiguraduhan sa ating pinag-aralan o sa ating natapos. Sabi natin minsan, maganda na ang iyong kinabukasan kasi nakapag-aral ka, may maganda kang trabaho. Nung dumating ang pandemic, walang trabaho, tama. Diba? Nung dumating ang pandemic, may pera ka, pero hindi mo kayang bilhin yung kaligtasan mo. Hindi tayo secure. Ang Diyos lamang ang magbibigay sa atin ng kasiguraduhan. Kung kaya't anumang posisyon natin, anuman ang pinag-aralan natin, kung wala tayong Diyos, isang kahangalan. Kung kaya't mga kapatid, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, inihikayat niya tayo na ituon ang ating mga isip sa mga bagay na nasa langit. Sa ating pong ebanghelyo, ang Panginoong Jesus ay binabalaan niya tayo na mag-ingat sa lahat ng uri ng kasakiman. Mapapalaya lamang tayo sa lahat ng kasakiman at makasanlibutang pagnanasa kung ang ating mga isipan ay nakatuon sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, na kung saan sa langit walang lugar ang kasakiman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.